Bilang isang hilot binabaylan, kailanman ay hindi natin inangkin na tayo ay nagpapagaling ng may sakit, kundi ating sinasabi na tayo ay daluyan lamang ng pagpapala at instrumento lamang tayo ng Panginoong may kapal upang ihatid ang kagalingan sa bawat pasyente. Magandang hapon mga kalahi, ako ang Apadman ng Templong Anituhan ng Luntiang Agama, ang inyong kaagapay sa paglago, sa pagtahak muli sa landas ng ating lahi. May nakakabahalang video na inilabas ang PITAK patungkol sa isang spiritual healer na kung saan ang kanyang pamamaraan ng panggagamot ay may pagmamalupi, may violence. Kahit na sabihin mo na ang kanyang ginagamot ay inaalihan ng demonyo, ay hindi mo maaring sabihin na ito ay katanggap-tanggap sa mata ng lipunan. Kaya nga itinuturo natin sa Hilot Academy na maging responsable sa panggagamot. Tulad nga ng sinasabi ko sa ating aralin na minsan mayroong mga bagay na lagpas sa ating kakayahan. Ang layunin natin ay gamutin ang ating pasyente. At ang panggagamot ay dapat nagmumula sa pag-ibig o pagmamahal. Hindi natin dapat pagmalupitan o pagbuhatan ng kamay ang ating mga pasyente dahil sila na nga ay may dinaramdam na sakit. Hindi porket spiritual ay hindi na tayo mananagot. Tama ang sinasabi ng konstitusyon na ang ating pananampalataya ay hiwalay sa batas ng tao. Pero kung ang ating pananampalataya ay nakakapanakit na ng karapatan ng tao, lalo na sa kapakanan ng mga pasyente, aba, hinay-hinay po tayo sa ating paggagamutan. Hindi ito lisensya para makapanakit tayo ng iba. Ang kakayahan natin ay hindi din kapangyarihan para pagsamantalahan ng ibang tao. Ang sakit na inaalihan ng espiritu o demonyo, pagpalagay na natin, o pangkukulam, ay isang kaisipan o kapangyarihan ng ating kaisipan. So paano ba natin gagamutin ang mga bagay nito? Lahat ng espiritu ay ito ay uri ng energy. Tandaan ninyo, energy is not created nor can be destroyed. Kahit na ano pang, gaano pa kagaling kayo na manggagamot. Kung di tayo tatalima sa batas ng kalikasan na ang energy ay hindi mawawasak, pero pwede natin siyang baguhin. Paano natin babaguhin ang isang kasamaan kung masama din ang tinatanggap niya? Diba? Parang lagi kong tinuturo, merong dalawang lobong naglalaban-laban or wolf naglalaban-laban sa kalooban ng tao. Ngayon, sino ang mananalo? Sabi ng bata, kung sino ang iyong pinakakain. Ang tanong, sino ang iyong pinakakain? Kung pinakain mo ang mabuting lobo, pihado. O yung mabuting wolf, pihado siya ang mananalo. Pero pagka pinakain mo yung masamang wolf, mananalo siya. Pero ito ang mga kalahi. Pag pinakain mo ang asong o yung lobo na masama, sa tingin nyo ba ay mananatiling masama ang lobo? Di ba hindi? Magiging mabuti siya. Pero pag ginutom mo ang lobo o yung wolf na mabuti, hindi siya mananatiling mabuti. Magiging masama siya at maaaring sa susunod ay sasakmalin ka rin niya. So para maging patas ang lahat, pag pinakain mo ang masamang lobo at pinakain mo ang mabuting lobo, wala nang magiging masamang lobo. Lahat ay magiging mabuti. So ito ay paraan ng ganon din sa paraan ng panggagamutan. No? Hindi natin tinuturing na kalaban ang karamdaman ng isang tao. Tinuturing natin ito bilang pagsubok sa ating kakayanan kung paano natin ipapakita ang pagmamahal sa ating kapwa. Ang pananakit, ang paghahagupit sa taong may karamdaman ay hindi natin tinatanggap sa katuruan ng Luntiang Agama at Hilot Academy. Kung kaya ay hinihikayat ko ang maraming manggagamot na magpa-ordain, na magkaroon ng certification ng ordination,
Kasi nga, hindi pwedeng magkaroon ng lisensya ang mga traditional spiritual healers. Dapat sila ay isang ordinado ng kanilang spiritual tradition para hindi na kumalat ang mga ganitong uri ng mga manggagamot na mapagsamantala na malupit na imbis na makatanggap ng kaginhawaan ay karamdaman lalo, no? Sakit lalo ng katawan ang kanilang tinatamo. Kaya mga kalahi, sana'y kayo'y maging mapanuri sa mga inyong lalapitan. Ako ang Apo Adman ng Templong Antuan ng Luntiang Agama, nagpapaalala at muling lagi nagsasabing, mayari na pag-asatin. Paalam.